Yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata. Anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin, mga patay. Hindi ako judge. Hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon lang, ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na... Unang-una po, ako po'y nagpapasalamat. Salamat kaayo kay Chairperson Doroy de la Rosa para sa kanyang dedikasyon na maisiwalat ang lahat ng dapat isiwalat sa usaping ito. It is clear that this issue touches on so many things that we hold dear as a society. How we take care of our children, how we view institutions such as marriage and religion, how we treat the poorest among us. Napakadami po nating nabalitaang nakakagimbal nung nakaraang hearing. Pero sa totoo lang po, noong sumunod na mga araw at linggo, lalo pang dumami yung mga lumalabas na kahindik-hindik na balita. Mr. Chair, alam ko na noong pumunta kayo sa kapihan, kayo ay nagulat sa nakita ninyong libingan ng mga baby. Nadurog ang puso ko sa kwento ng isang ama na namatayan ng sanggol dahil pinagbawalan siya ng mga lider ng SBSI na dalhin sa ospital ang nag-aagaw buhay na niyang anak. Hindi na pagamot hanggang pumanaw na lang si baby. At mas masahol, basta-basta na lang nilipat ng libingan. I understand that this father is here today at atin siyang makakapanayam. Ngunit, ako po'y nagsaliksik pa ng mas malalim at pinagtanong-tanong ko kung sino-sino ba ang namatayan ng anak na sanggol sa kapihan. I was shown this sheet of paper. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Di ba natin inaalagaan ang mga sanggol sa kapihan? Di ba padron po ninyo si Santo Niño? Bakit nangangamatay ang mga ninyo at ninya? Mamaya po tatanungin ko sa NBI na kasama sa exhumation what findings they can share with us. Kasi nakakabahala talaga. Kung hindi man pinatay na sadya, ay pinatay sa kapabayaan. Gapon iskilid. Hadlok sa budagan ko nga, kinintaw mam, basta gapuson hina, di na kadagan. Makalakaw, kapilo di kadagan. Masir ko ra abusnahan. Kay ang katig-katigod sa tao, sa mas baroto, kini man, katig ug baroto pa, pambut pa. Ug di nga ka makaingon anak, di ka matulin. Hinay mo ikaw. Pag abot sa bahay ni board member, kung mo kay naghinuktok mong kumam ka mura mam og nadaob ang kalibutan para sa ako. Unya, nag-ingon ka na sa bangko ingon na naglingkod. Dibirahan hon dinhi ama, may hong gibati ron. Yung sa pagbira. Gisumbag. Kinsa nagsumba? Pidoy. So si Pidoy gyapon. Oh, kini og agdire. Anong motibo ni Pedoy? Bakit siya nanuntok? Mo na hibis agila. So si Jang Hepe sa Aguila. Sa pagsuntok ni Pedoy, ano nangyari pagkatapos? Sakit hong dinhi. Og dire. Tanaman hong kamuting kujoso. Epekto sa og dinhi. Ato gyayang adlaw. Grabe sakit hong dinhi amam. Sud sa upat ka adlaw. Dinhi. Gaano katagal yung pag-torture sa inyo? Mga isag tunga ka oras, ma'am. Sa Sa aho Dito ng... na sa bahay ni board member na hitabo. Oh, Walang naka-witness? diha. Isang misis diha. Sila tanan sa pamilya Oh. niya. Pagka humanan to, kay humanan ko sumbaga diha. Ingon si Pidoy. Si board member imong azohon karon nga adlaw no. Gikan karong buntag. Kutob alas 12 nga si board member maadyo na kay og des board member maadyo ko lang kutob alas 12 balik man ko pag alas 12 pagka alas 5 ihatod kan si ring sementeryo mo na klaro hayang pagkasulti mo na ang Pidoy sulti
Kay pusilon tali kwarto. Pagkatapos, umuwi ka sa inyo. Di pasuro isa ko nga sa mga kasada nga ito nga na. Walang sumama sa inyo? Silang tanan, kumpleto sila. Ang katong mga, ano naman mga agila? Mga gila. O hin 30 ba ito kataw o ubos baka sa 30. Mga armado o mga sundang. O saray armas nga kanang mo ingon na. Paano ka nakauwi? Sino tumulong sa'yo? Ila man kung giba baska ga naman ko nila hala uli na. Wa na bang ano dia. Uli ko sa ahong balay. Uli ko nagkauli ko mga alas 9 o alas 10. Wa ko'y pamahaw pa. Yung akin namang pong original na pakay ay i-expose ang sapilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, clear acts of sexual violence. I wish for this, our committees to hear the testimony of one alias Chloe na ikikwento kung paano siya kinulong kasama ang lalaking pinili na maging asawa niya para sila ay mapilitang magtalik. Mr. Chair, gaya nyo po, gusto ko po na magtatapos ang hearing na ito, hindi lang na haharap sa batas ang mga may sala, kundi matiyak natin bilang Senado na hindi mapapabayaan ang mga miyembro at dating miyembro ng kultong ito. I trust that the DENR, the DSWD, and the DepEd will share the reintegration and rehabilitation plan for the people of Kapihan and the ways by which the state, working as one, can help the community move forward with hope and dignity. Dagan salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa Ontiveros. As you wish, sinong gusto mong unang ipresenta? Yung si Chloe o si Manong yung Magbayazom? Actually, Chair, sino bago nga pa natin? nga si alias Chloe o si Manong Pedrito, kung maari po yung una kong nabanggit na ama nung isa sa mga baby na namatay, tapos hindi na niya alam, inilipat pala yung bangkay nung baby sa hindi niya alam na libingan. Okay, so unahin natin si Si Mr. Randolph, Mr. Randolph Chair. Balbanero. Opo, sir. Yes, can you give us a brief lang, maigsing kwento about the background of your baby? Bakit siya namatay? Anong ikinamatay? Saan nilibing? At di ba kasama ka sa exhumation? Nag-exhume kayo? Opo, sir. Opo, sir. Anong nakita mo doon sa anong laman doon sa nilipatan na libingan? Go ahead. At Mr. Don't- Chair, yes. Si Randolph Dison Balbarino. Pwede po ba na may magbisaya, sir? pwede po. Okay. Salamat. Sa niadtong December 14, 2020, niadtong adlaw sa kadlawon dito ko nanagat. So pag uli na ho pagkahapon dito na nahibaw-an na hong bata ang ahong asawa nga nanganak na dahil siya. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Niadtong kadlawon atong adlaw dito ko nanagat. Ja pagkahapon dito na nahibaw-an na nanganak na dahil ang asawa. Early morning, madaling araw, nanganak na pala yung asawa ko. Pero galing ako ng nangingisda. Pagdating ko, nanganak na yung asawa ko. Mao to na pag-abot na ako sa bahay, sugat ahong bata nga nabilin sa bahay. Kay dito naman ang asawa sa function hall, paanak. Sinalubong ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, andun na pala yung asawa ko, nanganak doon sa function hall. Na tinatawag nila na Medica Perpetua El Salvador. Tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mao to nga Sandali, anong tingin mo doon sa lugar na yun? Is that a hospital, clinic, or paanakan, or what? Sa Aya- tanong niyo mo? What? kuan man na si sir sa pakibali na gamit og ospital gihimo naman tong ospital sa bayanihan. Murag kuan na siya bisita gani sir sa kapihan
Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng bayanihan, ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo, sir. So, ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Kuwan ba siya? Pareho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba talaga. Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang, sir, sa... Kwarto lang, Oo, kwarto. walang gamit, May- equipment, mga health equipment. Mayroon din. Ha? Mayroon din, sir. Ano? Anong klase equipment? Yung pang kuan sa ihi, laboratory. Ano? Laboratory sa ihi. Ganun. Laboratory sa ihi, meron sila? Ako na bang pang-examine sa ihi. Tae. Examen sa ihi. Oo. Examen sa tae. Oo, naaga. Meron sila? Na dito. Sigurado ka? Sure ka, sir. Dali ha. Totoo ba, Mamerto? Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong kwan? Ay, hindi po alam. Hindi ko alam po. Okay, Jerens, No, meron kayong ganon? ihi, tae, examine ba? Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes. Follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat doon sa kapihan? Hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary Jerens, member lang po ako. makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw Opo. presidente, pero Opo. acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag na Senior Aguila na yung screen name ko is 2021 na po yung nakaregister yung 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senior Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. hindi po yun totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede Dorica. natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na Kailan? examine, 2019. Very clear. Very opo. clear si Doroy sa lahat. My memory is very fresh and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senior Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Ito nga, pag naghumanahog ilis, ngadto ko sa function hall na may giila na mo nga Kibali Hospital. Pagkatapos kong magbihis, pumunta ako agad sa function hall na hospital namin. Matong nag-istorya mi sa akong asawa,
O gidara kang kung gisubayan o unsay nahitabo sa isang pagpanganak. Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak. Matod pa ni akong asawa nga si Melanie nga naglisod siya panganak tungod kay ang bata nag-una ang tiil. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa, So, breech birth po. Suhi. Parang suhi. suhi sa Suhi. lagi. suhi. Mao to nga isubay siya nga dili murag kasurindiro na siya tungod kay ngani ingon siya lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Mao tong ikasab-an siya sa mga kumadrona na dili magtalaw-talaw kay maunsa man iyang kinabuhi og mo kibali mo surrender siya sa na dili niya may pagawas ang maong bata. Pinagalitan siya ng mga komadrona, yung nagpapaanak sa kanya, na dapat di matakot. Mao to nga So, Sir Randolph, so nung yung asawa nyo, muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak nung mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident ijang panahon na nga ipagawas ang bata kay Para makampante, ang ginawa ng mga komadrona ay mao tong ilang giadjog si og ang asawa murag gipugos og tulak ang tijan para mugawas ang bata unsa ingon siya na tinulungan yung ng komadrona na masiog, mapush yung bata para lumabas. mao to nga ingon siya nga sa diha nang nahawiran ang tiil murag fugos tugod to nila og pagawas para ang siya malibre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang, dahil kumadrona, na ang tawag mo doon, yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Dili naman to madaog hilot ma'am kay kibali panahon naman to sa isang pagawas gato dili na naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Nandun ba sa kapihan? Ikaw, nasa baba ka na. Bumaba ako sir. So, nandun pa siya sa kapihan ngayon? Opo sir. Pati anak mo? Nandun yung Ilang dalawa. anak mo andun sa kapihan? Dalawa sir, babae. So, may asawa na naman siyang iba ngayon doon? Wala Yun pa? ang pinag-asawa nila doon sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon? Sa pilitang pinag-asawa ng Pinag-asawa ibang lalaki. ng ibang lalaki? Opo sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa sir. Wala pa? Opo. Continue. Na-interview mo yata yun, Sen, yung asawa niya. Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin, nagkukuhabit kayo in one dwelling. So, ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mao to nga pagkugos na sa bata na tingako kay ang isang lawas pajok. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale. Yung katawan ng bata ay pale. Ang tawag Maputla. mo? Maputla. Anda pagka matingapog ko sa tong bata kay naibuwa murag manggawas gani sa ang baba. Yun din may mga bubbles din, may mga na lumabas sa
bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mato yung gusto sir nga gusto na nga may baba gadud ang bata sa ospital sa diri Socorro sa Oh, Pinagdas you're the Hospital. father. Dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. Bawal kasi doon sir. Bawal. Sino po nagbawal? nagbabawal? Si Senyor Aguila sir. Sino Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po, hindi po. binawalan mo daw. Hindi po. Hindi. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon. Yung mga kamadrona doon sinabihan ko na tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kumadrona na yun? Yun si Jela Hugar, Hugar. Sino pa? si yung Kumsek, please take note para imbitahan natin kung meron pa tayo isang hearing. Sino pa? Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nung nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Jela Hugar, Virginia Mesias o Jonah Ramirez. Kuha mo? Sen po. Sino yung mga babae na yun? Kilala mo yun sila? Kumadrona talaga sila? Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko, sir. Hindi lang asawa mo, pati iba, sila Oo, nagpapanganak. sa lahat. Sen, ito yung mga untrained hilot. Untrained hilot. Mga dating BHW. Hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona, mga midwife, yung mga licensed midwife. Ito hindi, untrained hilot ito. Well, ako, ipinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Kuan lang, kuan lang, ako, ipinanganak ako na basta may init tubig lang, gihit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the truest sense sa panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero, tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think, basta mga BHW sila. BHW? Okay. Saka Mr. Chair, Yes. kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, hindi sila magbabawal dalhin sa health center man lang, yung totoong health center. That's the difference. Opo, Oo. lagi. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Jan Jadahok at saka Rosely Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming ginagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerins Kilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jerez Aguila ay under the dictates of Mamerto Galanida, Karen Sanico, and other officers ng SBSI? Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerez Kilario ay parang figurehead lang? Apo, sir. Front lang siya. Ang nagdidesisyon talaga, ito matatanda. Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerins Kilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerins, ikaw unang makatikim kasi siya ang kusinero.
sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the So, namatay lang yung anak mo doon. Di pa, pagkapit sa 15 sa December 2020, Ilang days siya buhay? 2, sir. 2 days. Opo. After Pero that, hindi pa siya nakaiyak, sir. hindi pa nakaiyak. Oo. Mula ng pagdating ko, hindi pa siya umiiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi Oo hindi po. pa siya nakaiyak Oo, pagkapanganak. yung lawan niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo po. Alam nung asawa nyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby nyo sa ospital. Oo, ako sa nga isang giingnan na ato ning igawas kay og dili na to ni pa hospital, mamatay ka doon yung bata kay Sinabi nyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. waya na naing na ang mga kumadro na kamera kay balis ang asawa nagka kuan istoryahay kay bawal malay ko nung gibawalan malagay. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Doon na, dito na ni Jagis sulti na waya ba kalay kuno koy salig ni Senyor Aguila nga ni ana ang atong Diyos. Doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung Asawa. asawa niya. nyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yun, I'm Internal not familiar. examination, Mr. Chair. How do you call it? Internal examination po. Internal kung OB IE, gynecology. Opo. internal examination, si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay pa na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila usama po na namo giilangan dito nga doktor. Ah. Sinabi din yun ng ang paanak po diya. Sinabi ng asawa ko yon na inai siya at kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan sa ma'am kanang og in case na murag maglisod na ang magmanganak mo anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang ang kinikilala namin na Panginoon. Kasi So siya for ang the kinakilala record, ng ha, Panginoon. sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya, internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Oo. So siya mismo gumawa. Oh, yung nga siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Nahiya. Jerens, totoo yan na ikaw nag-conduct ng IE. Kasi ikaw ang doktor doon. Hindi kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti tanungin natin yung asawa niya Grabe, para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair,
baka mas malala pa, ha? Mas Baka malala. yung Yeah. expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Matong sa December 15, pagka alas 6 sa hapon, December 15, 6 p.m., 6 o'clock in the afternoon. gipauli nami sa dito sa ospital, nangutana ko, pwede na ba ni uli sa among bahay kay daghan na may mga nakay, naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin kasi marami ng manganganak din. So Nahadlok po ko kay sa amo pong nasundan pagpanganak, dapoy bata na nanganak dito na napatay pod. natakot ako kasi yung sinundan naming nanganak, namatay din yung bata. So, Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay. May nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na, naunang namatay. Oh, diha ma'am. Hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital. Paprangkahin ko kayo. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Matong pagka alas 6 nanguli nami sa bahay namo dito sa amo na kadong gipuy-an, so dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Tong ako'y nag-aliglar sa mga bata, kutob alas 12, kugos-kugos na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hanggang hating gabi. Mato nga kapoy ng lawas, way tog, pila na pagunad pas dito pas function hall, wa ko itog, hing reklamo ko sa ang asawa nga mopuli anay si Jag bantay. Matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata mga nganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Kung ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakauna-una ko sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nang Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. 6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo. Nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak. Yung ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang ganon na instruction sa inyong magulang? nangutan na ko og okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Matong ingon sila nga okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay. Nung panahon yun, ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin, tapos wala nang, parang na-busy sila, ma'am, wala na instruction para dapat sa gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam Chair. mo, Senator Risa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents, na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands.
Ha? Ako, sabihin ko, dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila. Huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Kasi hindi ako judge. Hindi ako judge. Pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano-ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation doon. Sinasabi, tinuturo na si Sir Aguila. Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, si Jerry Esquilario, binibigyan mo ng papel para basahin during the meetings. So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instructions kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God if He's powerful? That is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Senyor Aguila lahat. Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Senyor Aguila is God, he should not be dictated by anybody. Mr. Chair. Kaya nga, I am very sorry for that information. That is Well, only you a are mere the Vice declaration. President of Senyor Aguila, the President who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si Presidente mo. Hindi po. Hindi ka naniniwala. Hindi po ako naniniwala. Ang God ko isa lang, God the Father. So bakit mo siya sinusuportahan? Your Honor, in 2020, si Senyor Aguila, isa lang membro. Ang kuwan doon ay ang sister-in-law ko. Kaya nga, bakit siya naging presidente? I-explain na namin nung una na Sandali lang, you just answer my question. Ha? Was he elected by all the members of SBSI or was he appointed? If he was appointed, by whom? originally, he was recommended by our former president Recommended. to succeed him. And later on, he was elected during our special assembly. Special Assembly. Yes, Elected by all the members of SBSI, you mean to say? Yes po. So by popular vote of all the members of SBSI, siya naging presidente. Yes, during the time, I think that was on July 1, 2021. Including you as the Vice President? Yes, in You fact- were also elected. Yes, Mr. Chair. In fact, I was not willing because, I am, during that time, I've been suffering from high blood and then also from my kidney disease. So I was quite weak at the time and even until now. So what made you concede to the decision? You were not willing initially. So what made you concede to the As Vice decision? President. Ha? As Vice President, oo. So bakit ka pumayag? Ayaw mo man kaya? They were insisting because I was formerly the secretary. Ang sabi nila na, you just accept this. Anyway, Vice President man lang, wala naman kayong function. Especially, So, tanongin kita, did it cross in your mind that nagdududa ka na si Jerry Esquilario is only 23 years old. Siya ang naging presidente.
Ako matanda na ako, kumpleto ako sa kaalaman, I am well educated, bakit vice presidente lang ako? Did it cross your mind? Actually, I was thinking on that, but because of my physical condition, I don't care whoever will be elected. Jerens, di ba sinabi mo noon na ayaw mo sana, pero inilik ka, kaya okay ka na lang, naging presidente. Kasi wala na akong magawa. Inilik That's na why, ako. that's why ha, paminaw mong apat, makinig kayo. That's why kinaklaro natin ito because we are looking for responsibilities here and accountabilities. Because you are the president of SBSI, ikaw ang tinuturo. So, liabilities ninyo, kung anong mangyari sa organisasyon ninyo, pananagutan nyo yan. Kaya, tinatanong ko kayo ngayon, ikaw, sabi mo, hisitan kang tumanggap, pero bakit ka tumanggap? Sige nga. Anong rason, bakit mo tinanggap? Ayaw mo man kaya, dahil bata ka pa. Bakit mo tinanggap? Dahil sabi na ni Mamerto Galanida, ay recommendation ni gaya ng sinabi ni Mamerto Galanida na recommendation ni Rosalina Tarok at narinig ko yung rekomenda niya. Kaya nga panay-panay ako nagtanggi. Pero wala akong magawa dahil sa pagrespeto ko sa presidente noon. At inilik ako ng mga tao, wala akong magawa. So, totoo ba ito nga yung mga decision making, hindi ikaw, merong sa likod mo na nagbibigay ng instruction? Mga pulisya. Yung decision is yung board, yung lahat ng... Sinong membro ng board? Ilan kayo? So, lahat ng decision is a collective decision arrived at consensus by the members of the board. Lahat po ng mga programa po ay minimitingan po ng board. Sino mga member ng board? Sabihin mo sa akin. For the record. Kaday sa secretary, si Chinga. Andito yung secretary. Please, nag-oath ka na ba? So, sino-sino yung mga members of the board? Good morning po, Mr. Senators. Yung member po ng board, we have the President, Senyor Aguila, the Vice President, Mamerto Galanida. I am the Secretary General, Treasurer Flordelis Ilandag, Board of Directors, that's Karen Galanida, Winifredo Buntad. Nandito ba si Buntad? Yes, nandito po. Buntad? Nandito si Buntad? Lilibet Goma, Sami Sandali, nandito si Buntad? Nandito po si Buntad. Yes po. Buntad, alika, upo ka dito. Yan yung... For the record, Mr. Sen, Sige, please continue. Continue. We Ilan have, yung nasabi mo? BOD Jaime Walo, BOD Sammy Cordita, BOD Lorlito Digal, Oscar Arcular, Rodolfo Ahok Jr. We have the PIO Romero H. Ahok, nandito po siya. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So pag sinabi ni Senyor Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So meaning personal decision ni Senyor Aguila yon, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So walang Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata dalhin sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yon. Sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona Hindi na ko ayaw alam. ni Senyor Aguila ay baba. Ay dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba?
Hindi na imbitahan. Ikaw, Secretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni... Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila Mr. invited? Senators. Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So, pag sinabi ni Senior Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So, meaning, personal decision ni Senior Aguila yon, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So, walang... Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata sa dalhin sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yon. Sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Hindi Na ko ayaw alam. ni Senior Aguila ay baba. Ay dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, Secretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni... Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila Mr. invited? Senators. Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Ang sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po nanirinig si Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, na hindi bumaba. hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Senator Chair. Risa, yeah. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBS. Hotel po, Yes hindi po, hospital? it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall?
Wala pong ganong designation. Pag may Sino po chance. nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganim. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung Kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa Kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung kinatatawag. Sila po yun, ganun na lang? Ganun na lang? Ganun na Mr. lang Senator, talaga? kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga, may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, Ganun ba? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ano walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po ko, I was asked by the NBI to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun? Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko po talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, Mr. hindi kita Chair. pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Mr. Hindi Chair. kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chinga Lea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po, ma'am. Sabi nyo, yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba, mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Randolph, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelyido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung 4 ba na kumadronang iyon? Ito pala, 3 nga. Jela Hogar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong 3 kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hogar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jela Hogar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong 2 sa 3 kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila, sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama?
hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga Siguro nganak. sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro, si Mr. Chair, Teresa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Leah, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nandun ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala. Even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, sila Ibig po- mong sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. It's I'm part sorry of po, our I'm rules. sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Chingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan nyo po iniliping? Matong pagka alas 2 sa kadlawon, tungod kay natuyog naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi. Ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Ara rin diyang humilak, wa ko Sandali lang, kasabot. sandali lang. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Natinga ako kay ara naman diyang humilak, dili na siya mamati og pangutan-on unsa